Okay mga idol, nagbabalik na naman tayo para mag-repair ng isang TV na CRT. Ang tatak niya ay Samsung 14 inches. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na at pindutin na rin yung notification bell para tuwing mag-upload pa ako ng mga video ay lagi kayong maging updated. Ito, bago natin umpisahan yan, isaksak muna natin, tignan muna natin kung anong naging kanyang problema. Ay siya, nag-on naman siya. Tignan natin kung anong problema ba nito, bakit nila pinapagawa. Ito, bali may problema na tayo sa kanyang button. Pag pinipindot natin yung channel, nag-iiba yung function niya. Minsan namamatay, minsan naman nagbibideo. Yun yung unang natin, yung i-repair natin yung mga button. Tapos ito, mukha siyang walang volume kasi wala akong naririnig na tunog na volume. Ayan siya, halos nakatodo na yung volume niya pero wala akong naririnig na konting galasgas. Bali yung sira nito, yung kanyang volume at saka yung button niya, yung aayusin natin. Umpisa na natin tong i-repair. Siguro ang unahan natin muna dyan yung button para komportable tayo na magpindot-pindot dyan. Saka na lang yung volume, yung sounds niya. Unahan muna natin yung button, yun muna yung ating i-repair. Okay, buksan ko muna to at ikakat ko muna to para hindi na tayo hahaba. Ayan mga idol, nabuksan na natin. Ganito lang ang ating gagawin dyan. Yung unang i-repair natin dyan, yung kanyang button. Tanggalin muna natin to. Butin muna natin yung speaker para maugot natin ng mabuti. Tanggalin muna natin yung degaussing niya, degaussing coil. Tapos ikot na lang natin. Dito lang tayo mag-repair sa button. Sa button ng i-repair muna natin. Ito, yung mga button na to. Yung pagre-repair dyan, kung meron naman kayong pampalit ng ganyan, pwede nyo lang papalitan na agad dyan para mas madali at mas sigurado. Pero ang gagawin ko dyan, dahil wala naman akong pampalit ng mga button na ganito, i-repair ko na lang yan. Gagawin ko dyan, dilinisan ko na sa loob mga button na yan. Mas maganda dyan kung meron tayong DW40, sprayan na lang natin yan, pwede yun. Kaso ang naubos na yung ating pang spray gagawin ko na lang ng paraan yan para malinisan ko. Susubukan ko munang lagyan ng oil makasakali matanggal yung dumi. Tatanggalin ko muna to. Tatanggalin ko muna itong mga button na to. Okay, tatanggalin muna natin. Okay. Ito, ganyan yung ginagawa ko pag dinilinisan ko sila. I-test natin to. Tignan nyo. Ayan. Pakit mo yung test. Pakita mo yung tester. Ayan. Yung tester nakikita. Ayan. Yan, pag pinipindot natin, wala na siya. Ngayon gagawin natin, ito,
Dito, ginagawa ko, binababad ko lang sa oil yan, oil. Yan, binabad ko lang yan. Tapos, ganito lang, ginagawa ko, pinipitik-pitik ko na ng ganyan. Pinipitik-pitik ko. Ayun, para tumalsik yung mga dumi sa loob. Yan. Try na natin kung meron na siyang meron na siyang contact. Tester natin ulit. Yan, meron na siya. Bagalaw na siya, Ibig sabihin, natatanggal natin yung dumi sa pamamagitan lang ng oil. Kaya ako tinanggal dun sa board yung mga button kasi mantika kasi to. Hindi pwedeng kumarat dun yung mantika kasi may may grounded yun. Di kamukha ng DW40, di na natin kailangan tanggalin yan kasi mataas naman yung resistance nun. Hindi naman apektado yung mga circuit. Hindi siya magkaka-grounded. Hindi kamukha ng mantika kaya tinanggal ko para di kumarat sa board. Ayan, nag-working naman yung ginawa natin kasi gumawa lang tayo ng paraan kasi wala naman tayong gamit. Ayan, working naman, gumana na yung mga button. Okay, ilalagay ko na to para matesting na natin. Gagawin pa natin yung volume. Ayan. Okay. Yan mga lodi, bali nakabit na natin yung mga button, may tack switch na linisan natin. Ito, ite-testing muna natin para tignan natin kung talagang walang volume yan. Kasi kanina hindi natin talaga mapindot na mabuti kasi nag-iiba-iba yung mga function. Kaya inayos muna natin yung mga button na to. Ngayon itatry muna natin paandarin uli. Tsaka natin tignan kung talagang walang sound bago tayo mag-proceed sa pag-check ng sound. Kakapit muna natin to. Okay. Okay Lodi, testing muna natin kung talagang walang sound. Saka tignan natin yung button kung okay na rin. Ito bali may picture na siya. Subukan natin ilipat sa channel. Channel niya okay na yung channel, volume naman. Ayan. Minus, plus, ayan. Gumagana na yung volume. Yung menu niya, ayan, okay na rin. Gumagana na rin yung menu. Ngayon, nakita naman natin, nakasagad na yung volume. Ayan, nakasagad na yung volume. Wala talagang sound. Nakasaksak naman yung kanyang speaker. Ayan, yung speaker niya nakasaksak naman pero wala talaga siyang sound. Ayan, hindi na natin patatagalin. Gusto natin i-check muna natin yung mga speaker bago tayo mag-proceed sa ibang procedure. Kasi itong pinaka-basic muna na paraan para sa pagre-repair ng sound. Una tayo sa speaker. Bunutin natin muna dito para pag tinester natin to wala tayong madidetect sa board. Yung speaker lang ang ating madidetect. Yan, kailangan yan pag tinester natin yan may resistance yan. Kahit yung tester natin ilagay lang natin sa 10 ohms, malalaman na natin kung okay pa yan. Wait, i-test na natin. Yan. Naka 10 ohms yan. Yan. Dapat may resistance yan. Wala siya. Ibig sabihin, talaga sira na yung speaker na to. Wala talaga. Tignan natin yung kabila. Dalawa to yan. Sabihin natin yung isa. Pareho silang sira. Kaya pala walang sound. Pareho silang sira. Palitan na lang natin dito. Hanap tayo ng mga kasing laki ng speaker na yan. Ito, meron akong speaker dito. Nakahanda na.
kasing laki lang, pero hindi masyado magkamukha, pero kasing laki lang. Ito na lang kakabit natin. Total, importante lang naman dyan yung magka-sound siya. Yan ang ilalagay natin kasi sakto dito sa lagayan niya. Ayan o. Sakto dito. Sakto lang dyan o. Ito na lang ang kakabit natin. Tatanggalin muna natin itong mga wire na to. Lilipat na lang natin dito sa kabilang speaker. Ito lang natin. Yan, bali na ikabit na natin, pwede na natin matesting yan. Sana speaker lang ang sira, wala nang iba. Yan, okay na. Matitesting na natin kung okay na yan. Okay.
Mga idol, testing na natin kung may volume na siya. Ayan, meron na siya idol. Speaker lang talaga sira niya sa audio. Meron na siyang sound. Bali ginawa natin dyan, yung button niya, nilinis lang natin. Tapos yung magpalit tayo ng speaker. Ganyan lang ang ginawa natin. Wala naman ng ibang sira, yan na lang, yan lang. Kaya okay na to. Okay na yung mga button, gumagana ng maayos. Yung nakikita nyong iitim-itim na ganyan sa picture, wala yan, epekto lang ng camera yan. Kasi pag CRT yung binibidyoan natin, may epekto yan sa camera. Iitim-itim. Pero sa personal, hindi naman ganyan yan. Sa camera lang yan. Okay, sana may napulot kayo na idea. Kung di pa kayo nakasubscribe, paki-subscribe naman ang channel ko para ganahin pa tayo na gumawa ng mga ganitong content. Pwede nyo rin puntahan yung channel ko. Meron na rin akong mga video na na-upload. Pwede nyo panoorin. Okay, hanggang dito na lang tayo mga idol. Maraming salamat sa inyo.